Isa pong magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ngayon po ay araw na po ng Friday o Biyernes na po ngayon. Ang bilis po ng araw. Umuulan po sa labas mga kaibigan. At purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti sa lahat. Salamat sa araw na ito at muli po tayo nagising. Ngayon po aagahan ko ang pagbabasa po ng ating ginagawa sa bawat araw ang ating Bible reading. Ngayon po ay pang day 97 na. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay dumako na sa ating Bible reading sa unang Samuel chapter 5. Dinala ang kaban sa templo ni Dagon. Ang kaban ng tipan ay dinala ng mga Filisteo sa Asdod. Mula po sa Ebenezer, ipinasok nila ito sa kanilang templo at inilagay sa tabi ng Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Kinaumagahan nakita ng mga tao na nakasubsob si Dagon sa harap ng kaban ni Yahweh, kaya ibinalik nila ito sa dating lugar. Nang magbalik sila, kinabukasan nakita nilang nakasubsob na naman si Dagon sa harap ng kaban. Ang ulo at mga kamay nito ay putol-putol at nagkalat sa may pintuan, walang natirang buo kundi ang katawan. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon ang mga saserdote ni Dagon ay hindi tumutuntong sa pintuan ng templo. Pinarusahan ang mga Filisteo. Ang mga Filisteo natadtad ng bukol bilang parusa ni Yahweh dahil dito'y sinabi nila kailangan ialis natin dito ang kaban ng tipan ng Diyos ng mga Israelita sapagkat siya ang dumurog sa Diyos nating si Dagon at nagpapahirap sa atin. Kaya nagpulong ang pamunuan ng mga Filisteo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng Diyos at nagkaisa silang dalhin iyon sa lungsod ng Gat. Gayon nga ang kanilang ginawa, ngunit ang lungsod na ito ay pinahirapan din ni Yahweh. Nagulo ang buong bayan pagkat bata't matanda ay natadtad ng bukol dahil dito dinala nila sa Ekron ang kaban, ngunit tumutol ang mga taga roon. Sinabi nila, dinala nila rito ang kabang ito para tayo naman ang ipapatay sa Diyos ng Israel. Kaya nakipagpulong sila sa mga Filisteo at kanilang sinabi, ialis ninyo rito ang kaban ng Diyos ng Israel, ibalik ninyo ito sa hinunan bago tayo mamatay na lahat. Gulong-gulo ang lahat dahil sa takot sa parusa ng Diyos. Ang mga natirang buhay ay natadtad ng bukol, abot sa hanggang langit ang kanilang panangis. Nakakatakot. Ano po? Samuel chapter 6. Ibinalik ang kaban. Makalipas ang 7 buwan mula nang idating sa lupain ng mga Filisteo ang kaban ni Yahweh, sumangguni ang mga ito sa kanilang mga saserdote at mga manghuhula. Itinanong nila kung ano ang mabuting gawin sa kaban at kung ano ang kailangang isama sa pagbabalik niyon. Ang sagot ng mga saserdote at mga manghuhula, kung ibabalik ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, samahan ninyo ng handog na pantubo sa kasalanan sa ganitong paraan, patatawarin kayo ng Diyos at hindi na parurusahan. Itinanong nila, anong handog na pantubo sa kasalanan ang kailangan? Sumagot sila, 10 pirasong ginto, 5 hugis bukol at 5 hugis daga, isa para sa bawat prinsipe, sapagkat pare-pareho ang bukol na ipinadala sa inyo, prinsipe man o hindi. Ang mga bukol at dagang ginto ay gawin nga ninyong kamukha ng mga bukol at dagang nagpahirap sa inyo. Parangalan ninyo ang Diyos ng Israel at baka sakaling tigilan na niya ang pagpaparusa sa inyo, sa inyong Diyos-Diyusan at sa buong bayan. Huwag na ninyong gayahin ang pagmamatigas ng Paraon at ng mga Ehipsyo. Hindi ba't pinayagan na rin nilang umalis ang mga Israelita nang sila'y pahirapan ng Diyos ng Israel? Kaya maghanda kayo ng isang bagong kariton at 2 inahing bakang may bisiro at hindi pa nasisingkawan. Kahit kailan ikulong ninyo ang mga bisiro at isingkaw sa kariton ang 2 inahin. Isakay ninyo sa kariton ang kaban ni Yahweh at itabi ninyo rito ang kahon ng mga bukol at dagang ginto. Pagkatapos palakarin ninyo ang mga baka ng walang umaakay. Tingnan ninyo kung saan pupunta kapag dumiretso sa Beth-Simis. Si Yahweh nga ang magparusa sa inyo. Kapag hindi nagtuloy sa Beth-Simis, hindi siya ang may kagagawa ng nangyari sa atin. Manapay nagkataon lamang. Kumuha nga sila ng 2 inahing baka, may bisiro, isiningkaw sa kariton at ikinulong ang mga bisiro nito. Isinakay nila sa kariton ang kaban ng tipan at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Lumakad ang mga baka tuloy-tuloy sa Beth-Simis, umuunga pa habang daan ang mga ito'y hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ang mga pinunong Filisteo naman ay sumunod hanggang sa hangganan ng Beth-Simis.
Nag-aani noon ng trigo ang mga taga-Bit-Simis at napahiyaw sila sa tuwa nang makita ang kaban. Ang kariton ay itinigil sa tabi ng isang malaking bato sa bukid ni Josue taga-Bit-Simis. Nilansag ng mga taga-Rubon ang kariton at sinindihan. Pagkatapos ipinatong nila ito rito ang 2 baka bilang handog kay Yahweh. Kinuha ng mga Levita ang kaban ni Yahweh at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Ipinatong nila ito sa malaking batong naroon ng araw na iyon. Ang mga taga-Bit-Simis ay nagsunog ng mga handog kay Yahweh. Pinanood sila ng 5 pinunong Filisteo at pagkatapos ay nagbalik na sa Ekron. Ito ang bayang pinag-ukulan ng mga gintong bukol na inihandog ng mga Filisteo kay Yahweh bilang pantubo sa kanilang mga kasalanan: Asdod, Gaza, Askalon, Gat at Ekron. Ang 5 dagang ginto naman ay para sa 5 bayang ito at sa mga lupaing sakop ng 5 prinsipeng Filisteo. At hanggang ngayon, naroroon pa sa bukid ni Josue sa Bit-Simis ang malaking batong pinagpatungan ng kaban ni Yahweh. May 70 taga-Bit-Simis na nangahas na sumilip sa kaban, kaya't sila'y pinatay ni Yahweh. Nanangis sa takot ang mga taga-Bit-Simis nang makita nila ang malagim na kamatayan ng kanilang mga kababayan. Dinala sa Kiryat Jearim ang kaban. Sinabi ng mga taga-Bit-Simis, sino ang makaharap kay Yahweh sa banal na Diyos? Saan kaya mabuting ipadala ang kanyang kaban para mapatayo o para mapalayo sa atin? Nagpasugo sila sa lungsod ng Jearim o Jearim. Ipinasabi lang kunin doon ang kaban ni Yahweh pagkat ibinalik na ng mga Filisteo. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, sa ating binasa mula po dito sa chapter 5 hanggang chapter 6 ng unang Samuel. At yan na nga po ang nangyari. Nagsimula po ang kasalanan sa mga anak ni Eli hanggang sa kinuha ng mga Filisteo ang kaban ng tipan at nakaranas sila ng sumpa ni Yahweh mula po sa mga prinsipe hanggang sa pinakadukha ay nagkaroon po ng bukol. Ganyan po ang Panginoon kapag meron pong ginawa na mali. At lalo na po, di ba, yung si Dagon ng kanyang Diyos-Diyosan na itinabi sa kaban ng tipan ay dinurog ni Yahweh. Talagang makapangyarihan ang Diyos, kaya yung mga Diyos-Diyosan, yung mga ribulto na yan, ay wala talagang kapangyarihan yan at wala pong magagawa yan dahil tanging ang Diyos lamang natin sinasamba ang buhay. Magpakailanman, magpawalang hanggan, buhay ang ating Diyos at ang mga Diyos-Diyosan ay wala pong buhay yan, walang kapangyarihan yan. Kundi yan ay binubuhay lamang sa isipan at puso ng mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero wala pong buhay yan, walang hininga. Kundi ang mga tao lamang ang naglalagay sa kanilang puso at isipan ng mga bagay na kasi humihinga ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero hindi po yan totoo dahil ang Diyos natin makapangyarihan ay wala pong iba kundi ang ating Diyos na si Yahweh na lumikha ng ating mga buhay at hanggang ngayon ay siya pa rin ang patuloy na gumagawa ng mga dakilang bagay, dakilang himala sa buhay natin sa pangalan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus, na inilagay niya sa ating mga buhay upang tayo iligtas. Ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo iligtas mula sa kasalanan. Kaya mga kaibigan, yun lang po ang aking kaunawaan sa umagang ito. At nawa po ay pagbulay-bulayin nyo rin ang salita dahil iba-iba po ang kapahayagan na binibigay ng Diyos sa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito sa ating Reading Bible. 97 days na po tayo sa ating Bible reading. Yan, everyday. Maraming salamat sa Diyos at maraming salamat po sa inyong mga buhay. Pagpalain po tayo ng ating Diyos sa bawat sandali ng buhay natin. Amen.